Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, Si Malaginto, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Kinagabihan, at iyon ay nataong araw ng linggo. Sa ganap na 7:30 ng gabi, dinalaw ng dalawang sinamang Octavo at Mang Clarito ang mismong bahay ng pamilya ni Mang Cipriano. Asawa ko, huwag kang mag-alala. Malapit ka nang maoperahan sa isang sikat na hospital at magagaling ang mga doktor. Kaunting tiis pa, asawa ko. Ang nalulungkot na pagkakasabi ni Mang Cipriano sa kanyang nakaratay at nanghihinang asawang may sakit. Nanghihinang nagtatanong ito sa kanya kung saan siya kumuha ng malaking halaga ng pera upang ipangbayad sa kanyang operasyon sa nasabing hospital. Hindi naman naglihim sa kanya si Mang Cipriano. Ipinagtapat niya sa kanyang asawang si Don Paquito, ang taong tutulong sa kanya sa oras na maipanalo ng kanilang dalusapi ang laban nito sa aming Malaginto. Napaluhang nagpasalamat sa kanya ang kanyang asawa. Ngunit, ang totoo, asawa ko, wala akong katiyakang maipapanalo ng aking dalusapi ang kanyang magaganap na laban sa isang Malagintong panabong na usap-usapang tunay at totoong hari ng sabungan, ang Malagintong panabong ni Kano. Pero papaano kung matalo ang laban ng aking panabong? Oo, Diyos ko, tulungan niyo po ako at ayoko pong mawala ang aking asawa. Ang sabi ni Mang Cipriano. Ilang sandali pa'y tinawag siya ng kanyang nag-iisang anak na isang lalaki at sinabi nitong, Itay, may dalawa pong mga mama sa labas ng ating nakasaradong pintuang bakod. Hinahanap ka po nila dahil mayroon daw po silang importanteng sasabihin sa inyo patungkol po kay inay. Ganoon ba, anak? Sino sila? Nakikilala mo ba sila? Hindi po, Itay. Bago lang po sa akin ang kanilang hitsura. Naglakad si Mang Cipriano patungo sa kanilang mayor na pintuan upang papasukin ang kanilang dalawang mga bisita. Ngunit naglalaro na sa isip niya kung sino ang dalawang bisitang binabanggit ng kanyang nag-iisang anak. Gabi na, ano kayang sadya sa akin ng aking dalawang mga bisita? At nang makaharap niya sina Mang Octavo at Mang Clarito, ay inaya niya kaagad ang mga itong pumasok sa loob ng kanilang tahanan upang doon sila makapag-usap ng maayos sa kung ano ang importanteng pakay ng mga ito. Mga Ginoo, sino po kayong dalawa? At ano pong pakay niyo sa akin? Ang nooy maggalang na tanong sa kanila ni Mang Cipriano. Pasensya ka na, pero hindi mo kailangang malaman kung sino o ano ang aming mga pangalan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kami masasamang mga tao. Ikaw si Cipriano, ang sabongerong may alagang dalusaping panabong, tama ba ako? At ang asawa mo'y merong malubhang karamdaman at kinakailangang maoperahan sa isang pampribadong hospital, hindi ba? Ang sabi ni Mang Octavo, sinang-ayunan namang lahat yun ni Mang Cipriano. At doy, pinangakuan naman ako ni Don Paquito na siya ang magbabayad ng pera para sa operasyon ng aking asawa. Pero may kondisyones, hindi ba? Alam niyo po, Mang Cipriano, ang totoong pagtulong sa kapwa ay walang hinihinging pabor o kapalit. At yun po ang magandang balitang dala namin sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin, mga Ginoo? Totoo at tamang lahat ang mga sinabi nitong aking kasama, Cipriano. At hindi ito panaginip at mas lalong hindi kami nagbibiro. Isa kang mabuting tao, Cipriano. Ang katulad mo hindi nararapat na pagkaitan ng tulong. Tulong na walang hinihinging kapalit. Isa ang aming grupo sa nakahandang mag-abot ng tulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit hindi kami nag-aabot ng tulong ng basta-basta lang. Dahil ang mga taong tinutulungan ng aming grupo ay ang mga taong totoong nangangailangan. Mga taong katulad mo. Ang dugsong namang sabi ni Mang Clarito. Cipriano, tuloy ang laban ng inyong dalasapi bukas sa usap-usapang Malagintong panabong. At matalo man kayo, ay magpapaiwan kaming dalawa sa bayang ito upang asikasuhin ang lahat ng mga bayarin sa ospital, kasama ang mga gamot
at gastusin ng inyong pamilya hanggang sa tuluyang gumaling ang asawa mo. Walang mapagsidlan ang tuwat sayang mababanaag sa itsura ni Mang Cipriano nang marinig niya ang mga katagang yun kay Mang Octavo. Diyos ko, maraming salamat po sa tulong na ipinagkaloob nyo sa aming pamilya. Sa pamamagitan ng mga taong ito, tinangka pa sanang itanong ni Mang Cipriano kung ano ang pangalan ng kanilang grupo at kung saan sila nito makikita upang formal niyang mapasalamatan ang mga ito. Ngunit, katulad ng mga sinabi namin sa iyo kanina, kaibigang Cipriano, pasensya ka na dahil hanggat maaari ay hindi mo muna maaaring makilala kung sino ang aming grupo. Pero huwag kang mag-alala, kakampi mo kami. Kakampi ang aming grupo ng mga sabongerong katulad mo. Papaano? Hindi na kami magtatagal pa. Nga pala, maraming salamat sa pinahanda mong mainit na salabat sa pamamagitan ng iyong mabuting anak. Tuloy ang laban ng iyong dalusapi bukas at ng malagintong panabong. Ang sabi at pasasalamat pa ni Mang Octavo kay Mang Cipriano. Walang anuman yun mga kaibigan. Gusto ko lang sanang humingi ng pabor sa inyo at sana'y mapagbigyan niyo ako. Ano yun kaibigan? Ang tanong ni Mang Octavo sa kanya. Mga kaibigan, pakisabi sa namumuno sa inyo at maging sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong ginawang taos sa pusong pagtulong sa aking pamilya. Parehong masayang napangiti kay Mang Cipriano ang dalawang magkaibigang sina Mang Clarito at Mang Octavo. Makakaasa ka, kaibigan, na makararating sa kanya at sa iba pa naming mga kaibigan ang pasasalamat mong yan. Pagkatapos na sabihin yun ni Mang Octavo, ay nagpatuloy na silang dalawa ni Mang Claritong nilisan ang tahanan ni Mang Cipriano. Diyos ko, muli po akong nagpapasalamat sa inyo at ginamit niyo pong kasangkapan ang grupo ng mga mabubuting mga taong yon upang masolusyonan ang aking mabigat na problema. Ang sambit ni Mang Cipriano sa kanyang sarili at iyon ay kaagad-agad niyang ipinaalam sa kanyang asawa at anak. Samantalang sa daan, habang nag-uusap sina Mang Clarito at Mang Octavo sa madilim na daan kung saan ay malayo na yon sa maraming kabahayan at tanging liwanag lang ng kanilang dalang sinaunang flashlight ang nagsisilbing tanglaw nila sa daan, ay do'y napawikang bigla itong si Mang Octavo kay Mang Claritong. Paring Clarito, maghanda ka ng iyong sarili. Ilabas mo yung patalim mo at yun din ang gagawin ko. Nagtataka namang sinunod yun ni Mang Clarito ang mga sinabing yun ni Mang Octavo. Sige pare Octavo, pero bakit? Pare, tingnan mo sa unahan ng daang ito na ating nilalakaran. At do'y nakita ni Mang Clarito ang isang bulto o anyo ng taong nakatayo sa unahan ng daan. Nakahinto lamang ito at parang inaabangan sila ng taong yon at hinihintay isang lalaking may malaking pangangatawan, mahabang kulot-kuluting buhok, mataas at mayroong mga matang nagbabaga, at siya'y walang iba kundi si Douglas Estilior, ang kinatatakotang antingerong aswang at kriminal. Masama ang pakiramdam ko, pareng Clarito. Hindi siya pangkaraniwang tao. Parang isa siyang halimaw at parang may gagawin siyang hindi maganda sa atin. Kaya naman pare, hawakan mong mahigpit ang iyong patalim. Hindi tayo pwedeng mamatay. Kailangan pa tayo ni paring Kano at ng ating mga kaibigan. Sige pare Octavo, kanina pa akong nakahanda. Malapit na tayo sa kanya. At nang sila'y makarating na nga sa mismong tapat ng nasabing nilalang na yon, ay dooy mas lalo pa ngang lumakas ang kanilang kutob na ito'y hindi nga ordinaryong tao, dahil sa ito'y mayroong matutulis na mga pangil at pukong mahahaba. Sino ka? Anong pakay mo sa amin? At bakit para kang sigang nakaharang sa gitna ng daang daraanan namin? Ang sabit tanong kaagad ni Mang Octavo. Ngumisi ang nilalang na yon. At ito'y bigla na lamang naglaho sa kanilang paningin matapos nitong ikumpas ang kanyang kaliwang kamay, dahilan upang makaramdam na ng panlalamig ng katawan ang dalawang magkaibigan. Pare,
bigla na lamang siyang nagdaho sa ating harapan. Oo, paring Clarito. Kaya't paghanda ka, talasan mo pa ang pandama mo sa paligid. Dahil hindi natin alam kung saan siya lilitaw. Nang bigla na lamang may sumipa ng malakas sa tagiliran ni Mang Octavo, tumalasik si Mang Octavo sa gilid ng daan at nagpagulong-gulong pa ito doon. Paring Octavo! Sigaw ni Mang Clarito. Paring Clarito, sa likuran mo! Nasa likuran mo siya! Huli na nang umiwas si Mang Clarito dahil may bigla na lamang na humawak sa kanyang leeg at sa lakas ng nilalang na yon ay nagawa siya nitong iangat sa lupa. Pinilit ni Mang Octavong tumayo upang iligtas ang kaibigan, ngunit itinapong parang papel ng nilalang na yon si Mang Clarito papalapit sa kanya. Muntik na akong maubusan ng hininga, paring Octavo. Mabutit, pinakawalan niya na ako. Hoy, sino ka? Sino ka ba talaga? Ano pang sadya mo sa amin? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Ang tanong ni Mang Octavo sa nasabing nilalang na yon. Pre, hindi kaya siya ang nilalang. Siya ang nilalang na sinasabi ni paring Kano. Doon pa lamang rumihistro sa kanilang isip ang mga sinabi sa kanilang grupo ni Itay Kano. Kung siya nga ang tinutukoy ni paring Kano, paring Clarito, may delikado tayo. Ilang sandali pa'y nakita nilang marahang naglalakad papalapit sa kanilang dalawa ang nasabing antingerong aswang na si Douglas Estelior, at ito'y nag-uwika sa kanilang. Maswerte pa rin kayo dahil hindi niyo pa oras ngayong gabing ito. Patikim ko pa lamang sa inyo ang ginawa kong yon. Kahit pa yung totoo natatakam na ako sa inyong dugot, mga lamang loob. Ako si Douglas Estelior, ang kinatatakutang antingerong aswang at kriminal. Sabihin ninyo sa inyong grupo, lalo na nga kay Tercio de la Reballas Kano, na matagal ko nang inihandagin nyo inyong mga libingan at ang mga lamang loob nyo at mga tugo ay pagsasawaan ko. Ha 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 ha. Pagkatapos na sabihin yon sa kanilang dalawa ng nilalang na yon, ay bigla na lamang itong naglaho sa kanilang paningin. Nawala ulit siyang parang bula, paring Octavo. Oo nga, paring Clarito. At siya pala si Douglas Estelior, ang antingerong aswang at kinatatakutang kriminal. Paring Clarito, tayo na. Kailangan nating tapusin kaagad ang ating misyon kay Cipriano. Para makabalik na tayo sa ating lugar, kinakailangan nating makarating sa ospital. At sa ating lugar, kailangang malaman kaagad ito ni paring Kano at ng ating mga kaibigan. Sige, paring Octavo, tayo na. Nahihirapan mang tumayo at maglakad ang dalawang magkaibigan dahil sa pinsalang idinulot sa kanila ng antingerong aswang na si Douglas. Ngunit matagumpay pa rin nilang nagawa ang ipinagagawa sa kanila ni Itay Kano. Kinaumagahan, at yun ay nataong araw ng linggo, ang araw ng magaganap na bakbakan ng aming Malaginto at ng dalusaping panabong ni Mang Cipriano. At kagaya ng palaging nangyayari, isa-isa nang nagsisipagdatingan sa aming tahanan ang mga kaibigan ni Itay, at ang nahuling sumulpot ay sina Mang Clarito at Mang Octavo. Naging abala kami nila Inay sa paghahanda ng mga kape para kina Itay Kano. At habang sila'y magkakasamang humihigop ng mainit na kape sa aming pinalaking balkonahe, ay doon, maaga pa naman mga pare para tayo pumuntang sabungan. Kaya't may oras pa tayo para makapagkape. Nakahanda na rin si Malaginto. Nga pala, paring Octavo at paring Clarito, kumusta na? Ang sabi ni Itay. Kuwan, paring Kano. Mga pare, wala nang problema kay Cipriano. Nakausap na namin siya. Ngunit hindi namin sinabi sa kanya ang ating grupo kung sino ba tayo. Mga pare, masayang masaya si Cipriano sa tulong na ating ibinigay sa kanya. At nagpapasalamat siya ng marami sa iyo, paring Kano, at sa ating lahat. Masayang muli silang lahat sa ibinalitang yun sa kanila ni Mang Octavo at Mang Clarito. Ilang sandali pa pero babalik kayo doon mga pare pagkatapos ng laban ni Malaginto at ng dalasapi ni Cipriano. Dahil kailangan niyong maibigay sa kanya ang pera sa operasyon sa mismong hospital para sa gamot at panggastos ng kanyang pamilya. Nang sabihin niyo ni Itay,
sa dalawang Mang Clarito at Mang Octavo ay Doy. Nga pala, paring Kano, mga pare. May importante kaming sasabihin sa inyo. Naibaling kaagad nilang lahat ang kanilang mga paningin kay Mang Octavo. Ano yun, paring Octavo? Mga pare, nang palis na kami sa tahanan nila Cipriano, ay may nangyaring hindi maganda sa aming dalawa ni paring Clarito. Ang sayang kaninay, nababanaag sa itsura nila Itay, ay napalitan ng pangungusisa sa kung ano ang susunod na sasabihin ni Mang Octavo. Pare, nakainkwentro naming dalawa. Sa daan, ang sinasabi ni paring Kano na siya ring sinasabi ng kanyang mga kaibigang engkanto. Ano? Ang ibig niyo bang sabihin, paring Octavo, ay nakita niyo? Nakita niyo siya ng harap-harapan? Tanong kaagad ni Mang Gregorio. Oo, paring Gregorio at mga pare. Ayon sa kanya, ay isa raw siyang antingerong aswang at kinatatakutang kriminal. Iho, Octavo, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang kanyang panlabas na anyo, ang kanyang katangian o mga kakayahan, at kung papaano kayo nakaligtas sa kanya? Sige po, Tatang Pedro. Mataas siya, mga pare. Matangkad. May matikas na pangangatawan. Mahabang kulot-kuloting buhok. At ang kanyang mga matay nakakatakot. Matutulis ang kanyang pangil at mga kuko. At ayon mismo sa kanya, matagal na raw niyang inihanda ang ating mga libingan. At ang ating mga dugot, mga lamang loob raw, ay siya ang makikinabang. Kakainin niya ang ating mga lamang loob dahil siya raw ay si Douglas Estelior. Kriminal, aswang at antingero. Mga pare, sa maniwala man kayo o hindi, malakas siya at nagkaagawa pang maglaho sa isang iglap lang. Wala kaming nagawa ni paring Clarito sa kanya. Bigla siyang nawala sa aming paningin at lumitaw itong bigla sa aking tagiliran. Sabay sipa sa akin ng malakas at pagkatapos no'y sumulpot itong bigla sa likuran ni paring Clarito at sinakal siya nito. At ang dahilan kung bakit sinayaan niya kaming mabuhay ay upang makapagsumpong kami sa inyo. Ang mahaba-habang eksplanasyon ni Mang Octavo na siya namang sinang-ayunan ni Mang Clarito. Kung magkaganoon, mga pare, malakas ang hinala kong may isang taong siyang may utak ng lahat ng ito at siyang nagpapagalaw o nag-uutos sa nasabing nilalang na yon, naggagawa ng masama sa atin. Ang sabi kaagad ni Mang Omar. Papaano, paring Omar? At bakit mo nasisiguro yan? Paring Iko, base sa mga sinabi ni paring Octavo, isa siyang antingerong aswang, isang kriminal. At pagka sinabing isang kriminal, ay malamang kikilos ito nang merong upa. Sa madaling salita, isa siyang upahang antingerong aswang at kriminal. At nasisiguro kong tama si Tatang Pedro. Siya ang may gawa sa naging kalunos-lunos na sinapit ni Mang Oscar. Tamang lahat ang mga sinabi ni Omar, mga iho. Dahil sa yung din ang nasa isip ko. Wala tayong atraso sa nilalang na yon. Wala tayong naging atraso sa nilalang na yon na si Douglas Estelior. Katunayan, iniisa sa ating naririto o tayong lahat ay hindi natin siya nakikilala. Kung kaya't naging palaisipan sa akin ngayon kung bakit masama ang pinabalak niya sa atin. Malinaw sa aking isip ang hinalang totoong may tao sa likod ng lahat ng ito. Isang taong may inggit o galit sa ating grupo. At kinakailangan natin siyang makilala. Ang sabi ni Lolo Pedro, dinuksungan kaagad yun ni Mang Rodi at sinabi niyang, kung magkaganaon ay kinakailangan natin maging maagap pagkatapos ng laban ni Managinto sa dalusaping panabong na Cipriano, ay kikilos tayo upang makilala kung sino nga ba si Douglas Estelior. Tama si paring Rudy. Kaming tatlo, nila paring Alfredo at paring Elizar. Ang kagawa noon, magtatanong-tanong kami tungkol sa tunay na pagkatao ni Douglas Estelior. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Tonyo, ay do'y nagsalita na nga si Itay. Kung hindi pa huli ang lahat, mga pare, papaano kung isa sa mga araw na ito ay aatake na sa atin si Douglas Estelior? At sa oras na mangyari yun ay tiyak magiging madugo ang araw na yon. Magsipaghanda tayong lahat. Magsipaghanda tayong palagi, mga kaibigan. Dahil pag nangyari yon,
ay doon natin makikilala kung sino ang taong nag-utos sa kanyang ipapatay tayong lahat. Sumang-ayon silang lahat sa mga sinabing yun ni Itay Kano. Ilang sandali pa'y tumilaok si Malaginto ng napakatinis. Kasunod noy, tayo na mga pare, dahil tiyak, kanina pa tayong hinihintay sa ating sabungan na si Priano at Don Paquito. Tumayo silang lahat at naglakad palabas ng aming pintuang bakod at kanilang tinahak ang daan patungo sa aming mismong sabungan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Sa lahat ng aking mga bagong subscribers. Sa mga hindi nag-i-skip ng mga ads, maraming salamat po sa inyo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang Malagintong Panabong, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Pagkarating nila Itay sa nasabing sabungay, ay kanilang nakita roong naghihintay na ang mayamang si Don Paquito, ang kanyang mga tauhan, at si Mang Ciprianong may hawak na isang dalusaping panabong. Ngunit taliwas noong unang pagkikita nila Itay kay Mang Cipriano, kung nooy malungkot ang kanyang hitsura, noong mga pagkakataong yon, ay panaag na ng saya ang makikita sa kanya. Terso de la Reba, Alias Kano, sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong ginawang pagtupad sa ating kasunduan. Bueno, narito na kami sa inyong mismong sabungan, kasama si Cipriano. Siguro na may maaari na nating pagharapin o patarian ng dalawang mga panabong. Ang sabi kaagad ni Don Paquito kay Itay. Sige po, Don Paquito. Paring ko, nakahanda ka na ba? Oo, paring Kano. Kanina pa. Kumuha ng isang mahusay na upahang magtatari, sina Don Paquito, sa mga magtataring nasa aming mismong sabungan, upang siya ang magkakarga ng tari sa mismong paanan ng kanilang dalusaping panabong. Ano't ano man ang mangyayari sa ngayon sa magiging laban itong aking dalusapi sa Malagintong Panabong ni Kano, matalo man ito o manalo, ay magiging panatag na ang aking loob dahil sa mga taong merong busilak na mga kalooban. Ang mga taong tutulong na maoperahan ang aking asawa. Ang sabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili habang mahigpit nitong hawak sa kanyang kamay ang kanyang dalusaping panabong. Tingnan niyo mga pare ang itsura ni Cipriano. Mga pare, banaag ito ng kasiyahan. At alam kong sa mga pagkakataong ito ay hindi na mahalaga sa kanya ang manalo o matalo man ang kanyang panabong. Ang sabi kaagad ni Mang Tonyo na siya namang sinundan kaagad ni Mang Gaston. Tama ka riyan, paring Tonyo. Dahil ang higit na mas importante sa kanya ay ang buhay o kaligtasan ng kanyang asawa. At masasabi ko sa aking sariling maswerte tayo na tayo'y napabilang sa grupong ito. Dahil sa pamamagitan ng mga perang pustang na ipanalo ng ating Malaginto sa bawat laban ito'y, ay marami na tayong natutulungan at matutulungan pa mga taong katulad ng sabongerong si Cipriano. Lahat sila'y sumang-ayon sa mga sinabing yun ni Mang Gaston. Samantalang nang makahanap na ng upahang magtatari sina Don Paquito, ay pinapasok na agad sila ng sentensyador sa loob ng sabungan. Si Mang Cipriano, dala ang kanyang panabong, at kasama si Mang Tibor, na isa ring mahusay na magtatari, at si Itay Kano at si Mang Iko. Subalit wala silang kaalam-alam na sa paligid ng sabungan, sa maraming bilang ng mga taong mahihilig sa sabong at mga nagsisiksikang mga sabongero't mamumusta, ay naroon din sina Don Mauricio at ang bertudang kriminal at aswang na si Douglas Estelior. Ano masasabi mo, Douglas, sa grupo ni Terso de la Reba, alias Kano? Lalong-lalo na dyan kay Kano at sa kanyang hawak na Malagintong Panabong. Ang nooy tanong ni Don Mauricio kay Douglas, ngumisi muna ito nang nakakatakot sa kanagwikang.
Ang totoo niyan, Don Mauricio, ang tingin ko sa kanila ay parang katulad lang ng masasarap na mga putaing nakapatong sa mesa at nasa aking harapan. Takam na ako, Don Mauricio. Dahil para sa aking paningin, ay pagkain lamang sila. At sinisiguro ko sa inyo, ito na ang huling pagtalo nila sa sabungang ito. Dahil mamayang gabi ay uubusin ko na sila. Ang merong paniniguradong sambit ni Douglas kay Don Mauricio. Ngumisi naman sa kanya si Don Mauricio. Sabay wikang, ang totoo niyan, Douglas, hindi naman talaga ako magsasabong na katulad nila at ng mga taong naririto sa sabungang ito. Pero masyado na ako nasusuklam na iinggit sa katanyagan ng taong yan. Sikat na sikat ang taong yan, lalo na ang kanyang panabong na isang malaginto. At ayoko nang magtagal pa yon. Dinaig niya pa ang mga artista at katulad kong mayroong ibubugas sa lipunan. Kaya't ang kanyang pagkamatay at ng kanyang mga kaibigan ay may tuturing kong malaking tagumpay na mangyayari sa aking buhay. At sa oras na mangyari yon ay magditiwang ako, Douglas, magpapainom at magpapakain. Ang dagdag pang sabi ni Don Mauricio kay Douglas habang sila'y nakatunghay sa loob ng sabungan kung saan ay naroon sina Itay Cano at Mang Cipriano at pareho ng kinakargahan ng mga tari ang mismong paanan ng dalawang mga panapong at ni hindi man lang nagbibigay ng babala o hudyat ang tangang gintong kaliskis ng ahas ni Itay Cano. Maging ang mga bertud nila Tatang Pedro, Mang Tonyo, Mang Ambrosio, Mang Gaston at ng dalawang magkaibigang si Mang Gregorio at si Mang Omar. Hindi nila maramdamang nasa paligid lang nila ang nilalang na magbibigay ng panganib sa kanilang mga buhay. Naging abala na ang Kristo, ang sentensyador at mga namamahala ng aming sabungan para sa mga perang pusta, para sa dalawang mga panabong. Manalaman na matalo ang iyong panabong Cipriano ay wala kang tulong na maaasahan sa akin ni Pisong Doling. Ay wala akong ibibigay sa iyo. Mamamatay ang asawa mo dahil pagkatapos ng magaganap na labang ito ng dalawang mga panabong ay iiwan ko ng probinsyang ito. Ang sambit ni Don Paquito sa kanyang sarili. Makikita itong nakangising parang si Paquito Diaz sa labas ng sabungan habang nakatuon ang kanyang paningin kay Mang Ciprianong Noy hawak na ang kanyang dalusaping meron ng kargadang tari. Pinagharap na ng sentensyador ang dalawang mga panabong o kanya itong pinakareho kina Itay Cano at Mang Cipriano. Isang malakas na pagtuka sa pisngi, isang malakas na pagtuka sa pisngi at mismong ulo ng aming alagang si Malaginto ang iginawad ng dalusaping panabong. Naghiyawa na ang mga taong pumusta sa dalusapi at umaasang maipapanalo nito ang kanyang magiging laban kay Malaginto. Ngunit katulad ng ginawa niya kay Malaginto, ayon din ang iginawad sa kanya ng aming panabong. Naglaglagan pa ang kanyang maliliit na mga balahibo at nagpupungas-pungas pa ito. Nakabibiging sigawan ng mga mamumusta at mga sabongero. Ang nooy maririnig nang makita nila ang ginawang yun ni Malaginto sa dalusaping panabong, dahilan upang ipinag-utos na nga sa kanilang dalawa ng sentensyador ng sabungang bitawan na nga nila sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong. Paglapat ng mga paa ng mga ito sa sahig ng sabungay, nagawa mo ng tumilaok ng dalusapi. Bago ito, umarangkada ng pag-atake at pagpalo sa nooy nakaabang lang sa kanyang kalmadong si Malaginto. Sulitong mga pagpalo ang kanyang ipinagkaloob kay Malaginto. Samantalang si Malaginto'y puro pag-atras, pag-iwas at paglayo lamang sa kanya. Ang nooy kanyang ginagawa sa dalusaping panabong. At para bang wala pang planong umatake si Malaginto sa dalusaping panabong, nanatili lamang itong kalmadong nakatayong brusko matapos niyang maiwasan ang talim ng taring gusto na't pilit nang ibinabaon sa kanyang katawan ng dalusaping panabong. Maingay na ang sabungan, tensyonado ang lahat sa kung sino kaya ang magtatagumpay sa bakbakan ng dalawang mga panabong. Ilang sandali pa'y muling lumipad ng napakataas ng dalusapi habang nakatingala lamang sa kanya si Malaginto na para bang hinihintay lang ni Malagintong bumulusok pa balapit sa kanya ang dalusapi. At nang mangyari yon, ay doon na nga nag-umpisang ibuka ni Malaginto ang kanyang nakakasilaw at malalapad na mga pakpak. Nakailang pagaspas muna ito
bago ito tumalon at lumipad upang salubungin sa ere ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Kung kaya't mas lalo pang lumakas ang ingay o sigawan ng mga tao sa aming mismong sabungan. At nang magpang-abot ang mga ito sa ere, ay nagpalitan kaagad sila ng mga pagpalo, talsik pa ibaba ang dalusaping panabong. Dahil sa isang malakas na pagpalong ipinagkaloob sa kanya ng aming malaginto, pagkabagsak nito sa sahig ng sabungay, tinangkapasada nitong tumayo. Ngunit pinalo siyang muli ni Malaginto. Bagamat may mga tama na ng tari ang dalusapi, ngunit nagawa pa rin itong tumayo. Upang ipagpatuloy ang bakbagang naumpisahan, pumustura itong parang papasagot at nagawa pa niyang linlangin si Malaginto. Sa paraang kunwari ay aatake ito sa aming Malaginto. Samantalang si Malaginto ay nakatingin lang sa kanya na para bang pinabasa nito ang susunod na gagawing pag-atake sa kanya ng dalusapi. Bagsak na ang mga pagpag ng dalusapi at basang-basa na ang kanyang likuran. Dahil sa mga tusok ng tari galing kay Malaginto, alam kong maraming beses mo nang naipagtagumpay ang lahat ng labang kinaharap mo. Naging alagang panabong kita sa maiksing panahon at hindi lamang alagang panabong ang turing ko sa iyo, kundi itinuring na kitang kaibigan. Pero ang lahat ng mga bagay sa mundo ay may hangganan. Ang totoo ay mahirap at hindi ko maiiwasang hindi masaktan sa nakikita ko sa iyo sa ngayon. Pero wala na akong magagawa kung ito na ang magiging katapusan ng ating pagsasama. Ang malungkot na pagkakasabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili patungkol sa kanyang alagang dalusaping panabong. Ang nooy malungkot na sabi ni Mang Cipriano sa kanyang sarili patungkol sa kanyang alagang dalusaping panabong dahil nararamdaman na niyang yun na ang huling pagkakataong makikita niya itong buhay. Ganoon si Mang Cipriano, katulad rin siya ni Itay Cano. Lahat ng kanyang mga panabong ay itinuturing niyang kanyang kaibigan at kailan may hindi niya sinasalbahi ang mga ito. Muling umarangkada ng mga pagpalo kay Malaginto ang nooy. Hinihingal na't nang hihinang dalusapi. Ngunit kagaya ng naunang inaasal ni Malaginto, hindi niya pinapansin ang mga pag-atake ng dalusapi. Patuloy lamang itong iniiwasan at nilalayuan ang mga pag-atake ng dalusaping panabong. Marami sa mga sabungero't mamamustang naroroon ang nagsasabing katapusan na at wala nang pag-aasa pang manalo kay Malaginto ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Ang iba na may sinasabi ng mga itong sa lahat ng mga naunang nakabangga ni Malaginto magmula pa noong una ay ang dalusaping panabong lang ni Mang Cipriano ang pinakang mahina. Ngunit nagkakamali silang lahat doon dahil para kay Itay Cano at sa kanyang mga kaibigan, ang dalusaping panabong ni Mang Cipriano ang pinakang malakas na panabong sa lahat ng nakabangga ni Malaginto dahil pilit itong lumalaban at hinaharap si Malaginto upang sugatan, wag lang mapahiya ang kanyang among sabungerong si Mang Cipriano. Malakas na pagpalo ang ginawa ni Malaginto sa dalusaping panabong. Bumalandra sa gilid ng sabungan ng dalusapi at nanghihina na ito. Kung titingnan, hirap na itong tumayo at yakbang pa ang kanyang mga paa. Nawawala na ito sa balanse kung ito'y tatayo. Samantalang si Malaginto'y makikitang kalmadong pagala-gala lamang sa loob ng sabungan. Animal, mukhang matatalo niya ata ang panabong na Cipriano. Oh, buwasan! Ang nooy sambit nitong pagkito sa kanyang sarili habang nakatunghay siya sa nanghihinang dalusaping panabong. Nagsigawan ang mga mamamustang nasa paligid ng sabungan at sinasabi ng mga ito sa sentensyator ng sabungang pagharapin na o karehuin na niya ang dalawang mga panabong upang magkaalaman na o masintensyahan na kung sino nga ba ang mananalo. Mabilis namang kumilos ang sentensyator ng sabungan. Buong ingat niyang dinakma ang dalawang mga panabong at pinagharap niya ang mga ito. Nahihirapan mat nang hihina ang dalusapi ni Mang Cipriano. Ngunit pinipilit nitong gumanti ng pagtuga sa aming Malaginto. Ngunit sa ikatlong pagkakataong ibinigay sa kanya ng sentensyator na gumanti ng pagtuga kay Malaginto, ay nabigo itong gawin yun. Nagsigawan na ang mga mamamustang pumusta kay Malaginto dahil idiniklara na kaagad ng sentensyator ng sabungang panalo. Ang ni-isang tusok ng tari sa kanyang katawan ay walang makita ang sentensyator ng sabungan sa aming Malagintong panabong.